China Coast Guard vessel 3. Ayan, naalala nyo ho, yung nagbanggaan, yung dalawang barko ng China, aba, ang mga loko, pinagbabayad ang Pilipinas kasi daw ho, nagkabanggaan yung dalawang barko nila at ang may kasalanan daw ho, mga bossing, alam nyo kung sino? Pilipinas daw ho. Pilipinas daw po. Oh, anak ng tipaklong yan. Basahin nyo, pinagbabayad ang Pilipinas. Makakapal ang mukha. Basahin. Panoorin ho natin. Ang teknik, sandali. Sabi ni Bonifax, ang teknik ni Digong, pasiga style para matakot ang mga tao sa kanya. Pero duwag pala. Hindi, tsaka sabi ni Trillanes. Alam nyo ba kung ano ang style ng dating Pangulong Duterte na si Digong? Ang style niyan, isisisi sa iba o ibibintang sa iba yung kanyang ginagawa. Aba, parang tama ako si Trillanes. Bakit to? Kasi 'di ba ang sabi ni Digong, nako si Trillanes ilang beses nag-backdoor yan sa Pilipinas. Tapos kinausap ang China. Yung pala mamukat-mukat natin ngayong panahon na ito, mga kababayan. Biruin mo, lumalabas yung mga secret agreement, lumalabas yung mga gentleman's agreement, tapos nakikita natin na talagang wala at mas ipinapagtanggol pa nila yung China. Isa na nga po dyan, yung mga mangingisda natin, kawawi. Kawawa ho, mga bossing. Bakit? Kukunin yung malalaking isda. 'Di ba? Kukunin malalaking isda at tapos papalitan ng alak lang ng China, yung mumurahin tsaka yosi. Napapakamot na lang huwang ulo ng mga mangingisda natin. Sasabihin ni Duterte, hindi niyo ba alam yan? Ang tawag diyan nung sinaunang panahon, barter. Di ba? Kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi ho. Kaya nga ganito ang nangyayari. Kaya nga ho merong mga water cannon. Kasi ipinaglalaban ng ating bansa, ng ating mga nandyan na dumidepensa sa West Philippine Sea, hindi nila hinahayaan na pag sinabi ng China, hindi kayo pwedeng pumunta dito sa lugar na to, sasabihin ng Pilipinas, kami ang may karapatan dito. Tuloy lang ho. Ayun. Hinabol ho nila yung bangka o yung barko ng Pilipinas. Kaya ano po ang nangyari? Salpukan. Boom. Kawawa eh. Tapos parang meron pang nabalita ho na dalawa, yung nategi o namatay na Chinese doon sa barko nila. Tayo pinagbabayad. Pakinggan nyo ho. Pinagbabayad ng isang Chinese maritime expert ang Pilipinas dahil sa nangyaring banggaan ng dalawa nilang barko sa Baho de Masinloc. Diba? Sila. Tapos tayo magbabayad. Pilipinas daw kasi ang merong kasalanan. Patuloy daw dyan ang nilabas na video ng Chinese. Sabi ni Abu Galelo si YouTube naman kasi, bakit ayaw pang ibalik yung dating mga pangalan ninyo? Pinapahirapan ako Sabi ni Abu Gahelomo 7974, sobrang bastos naman talaga yang si Vice Ganda. Biro mo, binastos niya ang pinakabastos na tao sa buong mundo. Di wow. Oo nga, binastos ang dating tama. Hindi, ako naniniwala ho ako. Yan si Duterte ang pinakabastos na ho. Mga kababayan sa buong mundo. Bakit? Pero mo, nagawa niya, murahin yung mga Diyos. Yan lang ho yata yung taong nakapagmura at minura ho yung poop Di ba? Ano pa maitatawag mo dyan? Parang yan lang ho yung narinig ko na, pauwi, sabihin ko, puta. Yun, PI, umuwi ka na poop. Diba? State media. Pero ayon naman sa ating mga maritime affairs experts, dihado ang Beijing kung dadalhin ang usapin sa isang korte. Nasa frontline na balitang yan, si Gio Robles. Sa 26-second video expose ng Chinese state media, Ayan daw, yan yung naratibo ng China kung bakit nagkaroon ng banggaan yung kanilang dalawang
barko. Na Global Times, makikita ang China Coast Guard Vessel 3104 at BRP Suluan ng Philippine Coast Guard malapit sa Scarborough Shoal. Kuha raw ito nitong August 11. Ipinapakita umano rito ang anilay dangerous maneuvers ng barko ng Pilipinas. Gaya O di na, kumbaga kung yan, naisahan sila nung maliit na bangka, ganun ba yan? O habol kayo ng habol ha, o sige, bahala kayo. Alam nyo yun, yung sa mga pelikula ho, yung mga cartoons mga kababayan, ibig sabihin, ganun ba? At yung maliit pa na barko, ang mambubuli doon sa dalawang napakalalaking barko, yun ba ang ibig sabihin ng China? yan ang ilang beses na pagtawid ng BRP Suluan sa harapan ng CCG vessel. Ito'y sa kabila raw ng paulit-ulit na babala sa barko ng Pilipinas na pumasok sa Scarborough Shoal nang walang pahintulot mula sa Beijing. Bukod dyan, mabilis din ang takbo ng PCG vessel sa close quarter maneuver nito na lubhang mapanganib umano. Kuha ang video bago mauwi sa salpukan ang paghabol ng Navy at Coast Guard vessels ng China sa barko ng Pilipinas. Dahil dyan, sinabi ng isang O ayun, sa pool, wasak yung uso. Sadyang matalino lang ang Pilipino. Sabi ni Asnala, YouTube, ibalik mo na yung mga pangalan nila, nahihirapan ako. Sabi ni Asnala ko Rebon, yung video po nila, cut. Wala silang pinakitang buong video at totoo yan. Yan niya ang hinihiling at sinasabi ng Pilipinas. Ipakita ninyo yung buong video. Ipakita lahat at ibalita nila lahat. Pati yung dalawang nasawi di umano. Chinese maritime expert na dapat pagbayarin ng danyos ang Pilipinas sa mga nasirang barko ng Chinese Navy at ng CCG. Sa artikulo ng Iyan ang nangyayari sa pagiging tuso ninyo. Global Times, iginiit ng nasabing eksperto na Pilipinas naman daw kasi ang sanhi ng banggaan. Pero may buwelta dyan ang isa pang maritime affairs expert na si Jay Batumbakan. Kung sakaling ipipilit niya yan, they'll have to go to court and then they'll have to... Ano daw? Hindi ko maintindihan. Kung sakaling ipilit nila, yan, they have to go to the court and then they have to prove the actual sovereignty over Scarborough Shoal. Hamak na mas marami tayong... totoo! Mas malilintikan ho sila dyan, no? prove who actually has sovereignty over Scarborough, di hamak na mas marami tayong ebidensya. Kapansin-pansin din para kay Batumbakan ang pananahimik ng China sa mga posibleng nasaktan o nasawi na crew ng CCG kasunod ng salpukan ng mga barko nito. Ayan. May napapabalita na kumbaga may namatay nga daw ho na crew doon sa barko ng China. At hindi ibinabalita ng China, mga kababayan. Bakit daw? Dahil alam nila na sila yung mali. Alam nilang mali sila. And they don't want to be accountable for their people until they figure out a way to spin it in a credible way. Hinimok ni Batumbakan ang China na ilabas ang buong video ng insidente sa Scarborough Shoal nitong Lunes. Paliwanag ni Batumbakan, katawa-tawa na ang mas maliit na barko ng Pilipinas ang haharas sa mas malaking China Coast Guard vessel. Yun yung sinasabi ho natin, mga kababayan. Di ba yung naratibo ng China, hindi bagay doon sa kanilang sitwasyon eh. Pero mo, saan ka ho nakakita yung napakaperanggot na barko? Dati nga, ang pinapakita niyan, dalawang malalaking barko nila eh, di ba? Tapos nasa gitna po yung Pilipinas at wina-water cannon ho nilang dalawa. Sabay ng wina-water cannon. Kitang-kita doon yung pambubuli nila. Eto, tapos eto naman, palalabasin nila na inuudyokan o nambubuyo ang Pilipinas kaya nagkabanggaan. Baka engot-engot lang ho talaga yung kanilang mga nagdadrive nun. Yung kapitan ng mga yun, di ba? Sila may kasalanan sa namatay na kababayan nila. Tinawag naman na sinungaling ng Philippine Navy ang China na nais lang daw makakuha ng sentimiento sa publiko. Umaasa naman si Navy spokesperson for the West Philippine Sea. Nako, kapag kakailaro ito, no, baka mag-sorry pa sa China yung mga yan. No? Uy, may sinasabi si Juliet. Uy, Juliet, pang Davao lang yata yan. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Hindi tuloy ako masaktan. Pakitagalog nyo nga ho, mga bossing, yung sinasabi
yung sinasabi ni Juliet, pakitagalog po para masaktan ako kasi kapag kaganyan yung i-comment, kung ako gusto nilang masaktan, hindi ako masasaktan yan, hindi ko maintindihan eh. Sabi ni Rivers, gustong sakupin ng China ang Taiwan para makuha nila ang Taiwan territory. Oo, yun yun. Nasaan ba yun? O, pakitagalog ho yung sinasabi ni Juliet Hapos. Juliet, yung sinasabi ni Juliet Hapos. Pakitagalog nyo, hindi ho kasi ako hindi ho ako nakakaintindi kung Bisaya man yan o kung salitang Davao ho yan. Kaya kung ang gusto nilang mangyari, masaktan po yung damdamin ko, wala ho, hindi tatagos. Buhay ka pa daw, Boss Mark, vlogger ni Romualdez. Ito nga, ano ba nakikita ninyo? Kung buhay, tinatanong pa ba buhay, nagsasalita pa nga ako. Di ba? Nagsasalita ako, wala akong banil sa kilikili. Nakikita mo. Ito tatanungin ko sa iyo, Juliet. No? Tinatanong mo, buhay ka pa, Ramos. Vlogger ni Romualdez daw. Ang tatanong ko sa inyo, buhay pa kaya yung tatay ninyo? Naku, hindi na natin nakikita yun, ha? May ilang buwan na nating walang balita yun. Hindi. Tapos ilang taon, taot-tient na yun, Yun ang mas malapit kitaning. Di ba ako, medyo malakas pa Takwarents lang ho tayo. Yun, taot-tient na. Yun ang dapat na tanong. Buhay pa kaya yung tatay nila? Yun, mas malapit to. Huwag kayong makagalit mga DDS. Kasi lang naman tayo, real talk lang naman tayo dito. 40 ako. Taot-tient yun. Mas mukhang mabilis yun. Mas mukhang malapit na yun. Di ba? Ako kung sa sarili ko, aabot din ako doon sa ganong edad, alam ko sa sarili ko na malapit na din ako. Kaya lang, this time, mas mukhang mauuna yun. Huwag ka na magalit, Juliet. Ano po? Sa susunod, Tagalogin mo. Kasi kapag kayo yung Bisaya o kung ano man yung tinatype mo dyan, tapos ganyan, hindi masasaktan yung damdamin ko niyan. Sabi nga ni Vice Ganda, kakabas nyo, bash kayo ng bash. Sino yung mayaman? Hindi ako. Si Vice Ganda yon, ha? Tuloy! Roy Vincent Trinidad na may natutunan ang China kasunod ng salpukan ng mga barko nito. Tsaka ano pangalan nito? Juliet Hapos. Pagka pupunta ka doon sa sa vlogger tapos Tagalog kami lahat, mag-aral naman kayo ng Tagalog para naman kumbaga naiintindihan namin yung sinasabi nyo, pupunta ka. Kami kapag kayong mga Bisaya, nag-uusap kayo, yung mga Bisaya, hindi namin naiintindihan, hindi na kami sumasabat. No? Pag-aralan mo yung Tagalog dahil ang Tagalog is, yun yung kumbaga parang pinaka-universal language natin sa Pilipinas. Ha?